Isang misteryosong bayan ang pinili ng maginang nagluluksa sa pag-asang makahanap ng bagong simula. Pero sa kanilang pagdating, isang matandang lalaki ang naglahad ng mga kwento ng ligaw na kaluluwa at ritual para makausap ang mga mahal sa buhay. Sa kagustuhang makausap muli ang yumaong asawa, sinubukan ng babae ang ritual. Ngunit sa halip na kapanatagan, isang nakakatakot na revelasyon ang nagbukas sa kanya. Sino nga ba ang tunay na kausap niya? At ano ang tunay na motibo ng espiritong iyon? Nang mamatay ang asawa ko, nagdesisyon kaming mag-ina na lumipat sa isang liblib na bayan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Siguro ay gusto ko lang na mapalayo sa lahat ng nakakaalala sa akin sa asawa ko, o kaya naman ay gusto ko lang na makahanap ng bagong simula. Ang alam ko lang ay hindi ko na kayang manatili sa dati naming bahay. Sa lugar na iyon ay palaging naroon ang asawa ko. Nakikita ko siya sa bawat sulok, sa bawat bagay, sa bawat tao. Hindi ko na kaya. Sa lugar na nilipatan namin, nakilala namin ang isang matandang lalaki. Siya yung tipo ng tao na alam ang lahat ng nangyayari sa bayan nila. Siya rin yung tipo ng tao na mahilig magkwento ng mga kababalaghan. Sa kanya ko unang narinig ang tungkol sa mga espiritu na naglalagi sa bayan nila. Marami raw mga kaluluwang ligaw na hindi makatawid sa kabilang buhay. May mga kaluluwa rin daw na sadyang pinipiling manatili sa mundo para bantayan ang mga mahal sa buhay. Nung marinig ko yon, naisip ko agad ang asawa ko. Pero sa totoo lang, medyo duda pa ako noon. Baka isa siya sa mga kaluluwang iyon. Baka naglalagi lang siya sa tabi ko at naghihintay na makausap ko siya. Sinabi ko yon sa matanda. Nag-alok siya na turuan ako ng mga ritual para makausap ang asawa ko. Ang unang ritual na ginawa namin ay sa tabi ng ilog. Pagdating pa lang namin, ramdam ko na yung kakaibang lamig ng hangin. Ayon sa matanda, maraming kaluluwa ang naglalagi sa ilog dahil sa mga nalunod doon. Parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa tubig. Mas malakas daw ang mga espiritu kapag nasa tubig. Ang kailangan lang daw namin ay tawagin ang asawa ko at maghintay ng senyales. Halos 1 oras na kaming nakaupo doon sa tabi ng ilog. Nung marinig ko ang boses na kumakanta, lumingon ako sa matanda. Akala ko siya ang kumakanta, pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang isang lumang radyo na nakasabit sa isang puno. Doon nanggagaling yung kanta. Paboritong kanta yon ng asawa ko. Sabi ng matanda, hindi raw gumagana yung radyo na yon. Dekorasyon lang daw yon. Hindi ko alam kung bakit yun ang naging senyales ng asawa ko. Pero naisip ko na baka yun ang pinakamadaling paraan para makausap niya ako. Nabuhayan ako ng pag-asa. Naniwala ako na nasa paligid lang talaga ang asawa ko, kaya nagpatuloy kami sa mga ritual. Sabi ng matanda, kailangan lang daw na maging open ako sa mga mensahe ng asawa ko, at hindi nga ako nabigo. Isang umaga habang nagkakape ako, napansin ko na may nakasulat sa coaster ko. Good morning. Paborito ng asawa ko yung coaster na yon. Lagi niyang ginagamit kapag nasa bahay siya. Kaya alam kong siya ang nagiwan ng mensahe na yon. Doon nagsimula ang lahat. Naging madalas ang mga mensahe sa coaster. Minsan ay mga salita lang, minsan ay mga pangungusap, minsan ay mga tanong. Palagi kong sinasagot yung mga tanong niya. Kahit na alam kong hindi niya maririnig, umaasa pa rin ako na naririnig niya ako. Nag-aalala na sa akin ang anak ko, sabi niya. Hindi na raw ako kumikilos ng tama, parang wala na raw ako sa sarili. Pero hindi ko siya pinapansin. Ang mahalaga sa akin noon ay nakakausap ko ang asawa ko. Isang araw, kinausap ako ng matanda. Sabi niya, baka raw hindi ang asawa ko ang nakakausap ko. Seryoso yung tono niya, parang may alam siya na hindi ko pa naiisip.
Baka raw ibang espiritu na nagkukunwari lang na asawa ko. Posible raw na may masamang intensyon yung espiritu, kaya kailangan kong mag-ingat, pero hindi ko siya pinakinggan. Alam ko sa puso ko na ang asawa ko ang kausap ko, kaya nagpatuloy ako sa mga ritual. Isang araw niyaya ako ng matanda na magpunta sa isang sinaunang kagubatan. Sabi niya, malakas daw ang mga espiritu doon, kaya baka mas makausap namin ang asawa ko. Pumayag ako kahit na nag-aalala yung anak ko. Sa kagubatan nagsindi ng kandila yung matanda, tapos ay nagdasal siya. Nakapikit siya habang nagdadasal. Ako naman ay nakatingin lang sa paligid. Bigla kong narinig yung asawa ko, tinatawag niya ang pangalan ko. Tumayo ako at sinundan yung boses niya. Nakita ko siya, nakatalikod siya sa akin. Tinawag ko siya, humarap siya sa akin, pero yung mukha niya ay nakakatakot, parang bangkay na nabubulok. Bigla niyang sinugod yung matanda, sinakal niya ito. Yung mga mata ng matanda nanlaki sa takot pero hindi siya makapagsalita. Parang hindi totoo yung nangyayari. Bigla na lang nawala yung asawa ko. Nakahandusay na sa lupa yung matanda. Hindi na ito gumagalaw. Patay na siya. Doon ako natauhan. Hindi ang asawa ko ang kausap ko. Ibang espiritu na may masamang intensyon. Nung mamatay yung matanda, doon ko lang na-realize na wala na ang asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano ko nagawang maniwala sa isang bagay na ganito? Hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko. Wala na siya at hindi ko na siya makakausap pa. Nahulog ako sa depression. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sinabi ko sa sarili ko na ititigil ko na ang lahat ng ritual. Hindi ko na hahayaan na makausap pa ako ng kahit anong espiritu. Lumipas ang mga taon. Unti-unti kaming nakabangon ng anak ko. Natutunan namin na magpatuloy sa buhay. Pero hanggang ngayon, may mga pagkakataon na nararamdaman ko pa rin ang presensya ng espiritu na kausap ko noon. Minsan, bigla na lang bumabagsak yung mga gamit sa kusina o kaya parang may malamig na hangin na dumadaan. Minsan, may mga nakasulat pa rin sa coaster. Minsan, nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Pero hindi ko na lang pinapansin. Alam ko na hindi ang asawa ko ang nararamdaman ko. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang pagnanasa na makausap ang mga mahal sa buhay ay maaaring magdala ng panganib at maling akala. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga espiritu na nagkukubli sa dilim.